Di ako taga dito sa hasyenda nyo, kundi sa ibang baryo na sakop rin ng bayan. Paano ka nakapunta sa mga taong nanakit sa'yo? Dinukot kami ng mga sundalo. Sundalo? Ngayon dahil pumasok ka, sarili mo ang sisisihin mo kung wala ka ng madatnan na pamilya mo. Nakaka-proud talaga ang mga taong may paninindigan. Kahit anong mangyari, kakapitan pa rin ang dapat kapitan. Gagawin pa rin kung ano ang pangakong pinakawalan. Katulad ng kaibigan ko, na hindi purong tao. Pero kahit na ganon, may mas paninindigan pa siya kumpara sa ibang tao. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dyan, ganon din po sa inyo, Miss Clar at Sir J. Tulad ng iba, meron din akong ibabahaging kwento sa inyo. Tungkol din po ito sa karanasan ko. Ako nga po pala si Elisa. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Lola, nandito na po ako! Aba, Elisa, apo! Ang akala ko sa susunod na linggo ka pa darating. Hindi ko na po kasi kayang magstay doon, Lola. Sabi ko na nga ba mas gusto ko dito sa probinsya mag-aral. Mahirap talaga dun sa lugar ni Mama. Kumusta naman pala ang mama mo? Ayos lang ba sa kanya na bumalik ka dito? Siyempre po hindi. Pero may magagawa ba siya kung gusto ko talaga? Kung sa bagay. Pero siyempre, mama mo yon. Matapang yon. Kung hindi niya po maintindihan yung mga rason ko at kung hindi niya talaga kayang alamin yung totoong kalagayan ko sa eskwelahan, mas maigi nang hindi na lang kami magkasama sa iisang lugar. Ayoko nang tumira doon tapos mag-aral sa paaralan na gusto niya para sa akin. Maaring hindi niya problema yung pera, pero ako, problema kong makipagsabayan sa mga estudyante doon. Ay nako, mamaya ka na magsumbong dyan sa mga hinaing mo. Papakinggan ko lahat yan. Halika muna sa loob. Magpapaluto tayo ng paborito mong ulam. Talaga po, Lola? Abay, oo naman. Sanay ako sa probinsya kumpara sa syudad kung nasaan si Mama. Wala na ang papa ko at ang mama ko naman nakapag-asawa ng iba. Si Lola naman, ina ng aking ama. Kaya kapag nag-demand ang mama ko na kukunin ako, hindi siya tumututol kahit mabigat sa loob niya. Ako na lang talaga ang nag-i-insist kung kanino ko gusto. Lola, bakit kaya hindi ka pwedeng sumuway sa mga magulang? Hindi ba talaga magbabago yung ganong rule? Ano bang pinagsasasabi mo? May mga bagay kasing ayoko tapos pinipilit ni Mama. Ba't kaya ganon, Lola? Kailangan ina lagi yung tama. Tapos yung anak hindi pwedeng maging tama para sa ina. Mali ang anak, tapos ang ina, lagi na lang tama. Ganyan talaga ang mundo, apo. Maraming ina ang ginagamit ang titulo ng pagiging ina para kontrolin ng anak kahit hindi na tama. Pero kapag pinagbigyan naman ng pagiging tama ng anak, marami namang anak ang sasagot-sagot sa mga ina. Aabusuhin nila ang katwiran na yon. Sa madaling salita, balanse lang dapat. Pero mahirap gawin yon, lalo na sa mga taong may matataas ang pride. Ay, ibig sabihin po pala, wala na talagang pag-asa para maging tama ang anak? Pero may karapatang magdesisyon ang anak, lalo na kapag nasa tamang edad na. Kaya nga pagdating sa'yo, mas nananaig ang desisyon ng nanay mo kumpara sa akin. Dahil ang lola, talo ng ina ng apo. Tumango na lang ako. Kaya ko lang naman nasasabi ang tungkol sa bagay na yon. Dahil may mga desisyon ang nanay ko na hindi ko pwedeng suwayin. 2 taon akong nag-aral sa paaralang pinasukan ko sa poder niya. Nakaranas ako ng pambubuli sa eskwelahan dahil sa galing raw ako sa probinsya. Low-key at hindi bagay sa school nila. Ilang beses ko ring sinabi sa nanay ko ang sitwasyon ko.
Pero ang sabi niya, kulang lang daw ako sa pakikisama. Dapat makisabay raw ako kasi nga kaya naman niyang bilhin ang lahat ng bagay na kailangan para magawa kong makipagsabayan. Ayos na ba ang bagong disenyo ng kwarto mo? Talagang pinalinis ko ng maigi yan. Lola talaga, hindi naman kailangang sobrang linis eh. Sanay na po ako sa kwarto na to. Hindi mo lang naiintindihan kung gaano ako kasaya na nandito ka ulit. Kaya hayaan mo na ako, ha? Si Bukay pala nasa likod lang. Siguradong miss na miss ka na ng alaga mo. Talaga po? Kumusta na kaya siya, La? Bukas mo na siya igala. Magpahinga ka muna ngayon. Tuwing gabi sa malaking bahay ni Lola, talagang maraming kakaibang bagay ang maririnig. Yon ang isa sa mga rason kung bakit ako kinuha ni Mama sa lugar namin. Kilala kasi itong maraming aswang na nakatira. Ang totoo nga niyan, kahit si Lola pinaghihinalaan niyang aswang. Umalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso nung gabing yon. Pero hindi ako takot. Binuksan ko pa nga ang bintana noon at tumingin sa labas. Pinakiramdaman ko ang buong paligid. Pero tumagal lang ako sa bintana. Wala namang aswang na umatake sa akin. Hindi naman sa gusto kong maatake ng aswang. Gusto ko lang malaman kung takot ba sila sa tao o hindi. Pero dahil hindi ako inatake, siguro ibig sabihin takot nga sila sa tao. Kinabukasan, bago ako umalis para simulan ang unang umaga ko sa probinsya, hinahanap ko muna si Lola. Nadatnan ko siya sa hardin niya. Hindi yun hardin ng mga bulaklak, kundi hardin ng mga halamang gamot niya. Lola, ang aga mo namang nagising. Nakapagpainit ka na ba ng tiyan? Uminom lang po ako ng gatas, Lola. Gusto ko po sanang gumala sa paligid, tapos babalik po ako mamaya bago mag 9:00. O sige, pero magbaon ka kahit tinapay lang, ha? Alam kong hindi ka kumakain sa umaga, pero kailangang magkaroon ng mabigat na laman yung sikmura mo. Opo, sige po, Lola. Pinuntahan ko ang kabayo ko sa likuran. Nakatali nga siya roon sa kulungan niya. Masigla ko naman siyang nilapitan at saka inilabas doon. Long time no see, Bukay. Namiss mo ba ako? Oo, bumalik na ako. At dahil nandito na ako, gagala mo ulit ako sa buong lugar, ha? Sakay sa kabayo ko, tinahak ko ang bawat sulok ng lugar na sakop ng aming lupain. Pag-aari yun lahat ng pamilya ko. At dahil si Lola na lang ang natira sa pamilya ko sa father side, siya ang kinikilalang reyna sa lugar na to. Sige pa, Bukay, dun pa. Diretso ka lang. Puntahan natin yung paanan ng bundok na tinitingnan natin dati. Naalala mo yun? Uy, bakit ka huminto? Ay nako, lagi kang ganyan. Di ka na talaga nagbabago. Pag narinig mo ang gusto kong puntahan yung lugar na yun, humihinto ka. Di ka na mautusan eh. Sige na naman no, kahit sa tabing ilog lang. Umaga naman eh. Ikaw talaga, babalik tayo agad. Ganon lagi ang alaga kong kabayo. Kapag sinabi kong gusto kong puntahan ang lugar na yon, humihinto agad siya sa pagtakbo at hindi na mautusan magpatuloy. Maliban na lang kung sabihin kong bumalik na lang kami o di kaya ibang lugar na lang ang puntahan. Ay naku, o sige na nga doon na lang. Sige na, takbo na. Napairap na lang ako nang tumakbo ulit ang kabayo ko. Nakalayo ako sa lugar namin. Narating ko ang makahoy na lugar, pero sementado pa rin naman ang daan. Huminto ang kabayo ko at nagtaka naman ako kung bakit. Oh, bakit ka tumigil, Bukay? May nararamdaman ka ba? Tulong! Tulong! Miss! Ay, salamat may tao. Miss, tulungan mo naman ako. Hala kuya, anong nangyari sa'yo? May humahabol sa akin. Pwede mo ba akong tulungan? Napansin ko sa lalaki na maputla siya. May mga pasarin siya sa katawan. Mukhang hindi nga maganda ang pinagdadaanan niya. Napansin ko rin sa kabayo ko
Parang gusto rin siyang tulungan dahil kung masamang tao siya, lumayo na ang kabayo ko. Sinasabi ko ito kasi ganun ang kabayo ko. Malakas ang kutob niya. Parang tao lang na malakas ang instinct sa katawan. O sige, halika. Humawak sa kamay ko. Maraming salamat ho, miss. Ultimo pag-akyat niya sa kabayo, hirap siya. Hirap akong hatakin siya dahil halos lakas ko lahat. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga yabag na tumatakbo rin. Miss, nandiyan na sila. Umalis na tayo. Sige kuya, kumapit ka ng maigi ah. Bukay, takbo na! Sa pagtalikod ng kabayo ko, nakarinig ako ng malakas na sigaw ng lalaki. Hoy! Ibalik mo yan dito! Bukay, bilisan mo! Nagpaula ng bala ang lalaki. Mabilis lang tumakbo si Bukay kaya hindi kami natamaan. Tumakbo siya ng tumakbo. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng tunog ng mga motor. Umiwas ka ng daan, Bukay! Huwag sa kalsada! Miss, maraming salamat talaga. Ano ba kasing atraso mo sa kanila? Gusto nila akong pag-eksperimentohan katulad ng ginawa nila sa iba kong kasama. Ano? Pag-eksperimentohan? May ganun dito? Wala dito. Sa ibang lugar. Pero nasundan nila ako dito. Tagasan ka ba? Taga dito din. Kaya nga dito na nila ako nasundan eh. Kahit nakatakas na ako sa lugar nila. Kung ganun, ilalayo na kita dito. Dinala ko siya malayo nga roon. Hindi ko na naririnig ang mga tunog ng motor. Tuloy lang din ang takbo ng kabayo ko hanggang sa nakarating kami sa treehouse. Ang treehouse na yon, pag-aari ng ama kong namayapa na. Masyado nang mahina ang lalaki nang makarating kami, kaya ingat na ingat din akong bumaba. Salamat ah. Kanina ka pang nagpapasalamat eh. Deserve mong iligtas, no? Walang masyadong pumapasok sa lugar na to, kaya dito kita itatago. Halika dito sa taas. Pasensya ka na, mabigat ako ah. Huwag mo nang isipin yun. Basta sikapin mo na lang makaakyat. Parang naubusan ka nga kasi talaga ng lakas eh. Halos maibagsak ko siya nang ihiga ko siya sa sofa na nasa treehouse. Saka ko lang din ulit natitigan ang sitwasyon ng lalaki. Maputla at tuyo ang mga labi niya. Hinawakan ko siya at hindi naman siya mainit talaga, pero mahina siya. Pero nakita ko lang sa leeg niya, may ilang tusok-tusok doon. May mga dugo rin ang suot niyang damit at saya rin yon na kulay puti. Parang hospital gown. Sa katawan at kamay naman niya, may mga tusok-tusok rin. Kinuhaan ka ba nila ng blood sample? Hindi lang blood sample, miss. May tinurok din sila sa akin. Namatay na nga yung dalawa kong kasama eh. Yung isa kasi binuksan pa yung tiyan niya. Diyos ko naman, bakit nila ginagawa yun? Para saan ba daw yung research nilang yun? Hindi sumagot ang lalaki at umiwas din ito ng tingin. Parang may alam siya pero ayaw niyang sabihin sa akin. Napasilip rin ako sa mukha niya pero halatang ayaw niyang tumingin kaya dumistansya na lang ako. Ay, kung ano man yan, hindi pa rin maganda yung ginawa nila sa inyo. Hindi nila ako titigilan hanggat hindi nila ako nahahanap. Pwes, dito sa lugar na to, walang kahit sinong pwedeng pumasok dito na walang pahintulot ko. Sasabihin ko sa mga bantay dito na bantayan maigi yung treehouse. Basta wag ka lang maingay dito ha. Bakit? Aalis ka? Kukuha lang ako ng pagkain at gamot mo. Dito ka lang. Babalik din ako agad. Basta wag kang maingay ha. Pwede kang matulog habang wala ako. Bigyan mo din ng pahinga yung sarili mo. Umalis ako roon at bumalik ako sa mansyon. Nadatnan ko si Lola sa loob ng bahay at napatingin ito sa relo. Namiss ko ng sobra yung treehouse ni Papa, Lola. Gusto kong kumain doon ng tanghalian at sana magdadala ako ng mga gamit pang pinta. Gusto kong maaliw doon eh. Walang problema, Apo. Gawin mo kung anong gusto mo. Salamat po, Lola ha. Basta ikaw, Apo ko. Hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Kumuha ako ng pagkain.
Dinamihan ko para may pangmamayang gabi ang lalaki. Isang backpack ang dala ko. May laman itong pangpinta sa loob. At nasa ibabaw ito banda dahil ang sa ilalim nito, damit ng lalaki. Damit ng pinsan ko na nasa ibang bansa naman ngayon. Bumalik ako sa treehouse at pagbukas ko ng pinto, nakita kong nataranta ang lalaki na bumangon. Ayos ka lang? Nagulat ba kita? Hindi naman. Eto nagdala ko ng pagkain. Ang sabi ko sa lola ko, dito ako magtatanghalian. Kaya halika, pagsaluhan na natin to. Nagdala rin pala ako ng damit mo, tsaka ilan pang mga gamot para sa mga sugat mo. Kaya mo bang bumangon? Kaya ko na. Naubos lang talaga ako kanina. Ginawa ko rin yun kasi para talaga makatakas sa mga humahabol sa akin. Salamat ulit Ay naku, lagi ka na lang nagpapasalamat. Kahit sino gagawin yun, basta nangangailangan ka ng tulong. Nga pala, nakalimutan kong magbigay ng pangalan kanina. Ako nga pala si Elisa. Elisa? Yung apo ni Lolo Berto at Lola Loretta? Kilala mo palang lolo't lola ko Batikan na albularya yung lola mo, di ba? Oo, pero hindi ko na naman siya madalas nakikitang ginagampanan yun. Ikaw, ano ba pangalan mo? Lloyd ang pangalan ko. Taga dito ka? Hindi ako taga dito sa hasyenda nyo, kundi sa ibang baryo na sakop rin ng bayan. Paano ka nakapunta sa mga taong nanakit sa'yo? Dinukot kami ng mga sundalo. Sundalo? Oo, may mga kasamang researcher tsaka mga doktor yun. Parang mga scientist? Parang ganun na nga. Sige, pag-usapan natin mamaya yung gusto mong pag-usapan. Kain muna tayo Sandali, ihahanda ko lang. Habang kumakain, pinagmamasdan ko ang mga pasa niya. Habang nakatitig ako roon, nasa isip ko ang pag-eksperimento na sinasabi niya. Pero ang tanong ko kasi, kung bakit at para saan? Gustong-gusto ko talagang itanong yon. Pero mas pinili kong hayaan muna siyang kumain. Pagkatapos kumain, binigyan ko siya ng gamot. Huwag kang mag-alala. Pahinga lang naman yung kailangan ko Kahit huwag na gamot. Para kasi to sa sugat mo. Panlaban na rin sa lagnat. Baka kasi lagnatin ka Huwag ka na mag-alala. Mabigyan lang ako ng lugar na mapagtaguan at mapagpahingahan. Malaking bagay na yun para bumalik yung dating sigla ng katawan ko. Pero maniwala ka man so hindi. Walang epekto yung lagnat sa akin. Hindi ako nagkakasakit ng katulad noon. Nanghihina ako, oo. Pero hindi ako nagkaka-impeksyon. Ang weirdo mo naman. Oo sige, ito na lang damit. At saka, paano yung gamutin ko ba yung mga sugat mo? Mabilis lang ito gumaling, kaya hayaan mo na. Napanguso ako sa sinabi niya. 3 oras nga noon ang lumipas at napansin kong hindi na siya namumutla at mas masigla pa. Maya-maya pa, napaangat siya ng muka mula sa malalim na pag-iisip. Kumunot naman ang noo ko. Bakit? Nandito na sila. Sino? Yung mga sundalo. Nandito na sila. Naririnig ko na sila parating. Pinakinggan ko naman. Sa una hindi ko narinig. Pero sa huli, narinig ko na at huminto sila malapit sa treehouse ko. Lloyd! Alam ko nandyan ka! Lumabas ka dyan! Nandito yung kabahay niyo! Naku, patay! Anong gagawin natin? Hindi nila pwedeng mahuli ako. Hindi ko na kaya yung ginagawa nila. Papatayin nila ako. Nataranta naman ako. Napaikot ang paningin ko sa paligid hanggang sa nakita ko ang lagayan sa ilalim ng higaan. May mga gamit ni Papa ang nasa loob nito at yun ang nilapitan ko at binuksan. Dito ka, bilis! Kasya ka dito! Teka. Sige. Pinagsiksikan niya ang sarili niya sa lagayan na yon. Tinakpan ko naman nang makapwesto na siya. Ako naman, nang makapagtago na siya ay binuksan ko ang pintuan. Nakita ko ang mga sundalo sa ibaba
na may nakakatakot na tindig. Pero hindi ako nagpatinag. Ilabas mo ang lalaki, miss. Hindi mo alam kung ano yung tinatago mo. Sigurado ka ba na may tinatago akong lalaki dito? Straight to the point ka naman masyadong magsalita. Sa pagkakaalam ko, hindi pwede sa inyong magsalita ng ganyan dahil pwede kayong kasuhan. Agad kayong nagbibintang ah. Hindi man lang kayo nagtatanong o inaalam yung katotohanan? Alam namin pinasakay mo siya sa kabayo mo. Nakita kita. Pero hindi ibig sabihin nun, tinatago ko na siya. Nakiusap lang yung taong yun na ilayo ko siya sa lugar na yun dahil may mga tao daw na humahabol sa kanya para pag-eksperimentohan daw siya na parang hayop. May dahilan naman kung bakit namin ginagawa yun eh. Kahit ano pa yung dahilan nyo, demonyo pa rin kayo. Nakakahiya kayong tingnan sa mga uniforming suot nyo. Mga tinuring kayong tagapagligtas ng bayan pero mga halimaw naman pala kayo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, miss. Alam ko yon dahil hindi ako bulag. Walang lalaki dito sa teritoryo ko. Binaba ko siya sa lugar na gusto niya. O siya, ipakita mo na lang sa amin ang loob ng treehouse mo. Treehouse to ng papa ko for your information, no? At walang kahit sino ang makakapasok dapat dahil iniingatan ko to. Ngayon, kapag pumasok kayo dito at napatunayan nyo na wala dito yung hinahanap nyo, pwede ko ba kayong ireklamo? Hindi ako magbibigay ng pahintulot na pumasok ka sa treehouse ko. Pero alam ko namang mamimilit ka eh. Pero may kinuha ka sa amin na walang pahintulot. Tinulungan ko lang. At yung pagtulong, hindi kailangan ng pahintulot. Hindi nagtagal, may mga nagsidatingan. At yon ay mga nagtatrabaho sa aming lupain. At may malaking respeto sa aming lola. Malaki ang respeto namin sa lugar na yan. Na walang kahit sino makakapasok maliban sa anak na may-ari niyan. May mga mahalagang bagay na tinago dyan na hindi nyo dapat makita. Kaya huwag niyong pasukin ng treehouse bilang respeto sa teritoryo namin. Ano naman ang pinoprotektahan nyo dito? Hanggat alam naming may tinatagong babaeng ito, papasukin namin to. Handa ka ba mawalan ng pamilya? Eh paano sa oras na pumasok ka dyan, mamatay silang lahat? Ano? Nagpapatawa ka ba? Huwag kang tumawa. Bala ng baril lang ang alam mong panumpa, hindi ang ibang bagay. Pero sa oras na pumasok ka, sigurado akong pagsisisihan mo yan habang buhay. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Lolo Doring. Natawa naman ang sundalo at napailing. Muli siyang humarap sa akin at humakbang pataas. Hindi ka ba naniniwala sa kanya? Oo, maganda yan. Para kapag napagtanto mong tama siya, pupukpukin mo ng armas mo ang sarili mong ulo. Huwag kang masyado maraming dada. Tabi! Napadikit ang likod ko sa frame ng pintuan ng treehouse. Pumasok siya sa loob at iginala ang paningin. O ano? May nakita ka? O di ba wala? Saan mo siya dinala? Binaba ko nga siya. Malayo dito. Doon sa kakahuyan. Saan banda? Basta sa kakahuyan. Sa kakahuyan ko yung pumunta. Hindi ko naman alam anong pangalan ng lugar na yon kaya umalis ka na dito. Malaman ko lang talaga na tinatago mo siya. Malalagot ka sa akin. Huwag mo nga akong tinatakot. Duwag ang tingin ko sa'yo dahil nananakot kang may dalang mahabang baril na yan. Sa tulad ko na wala namang kahawak-hawak na kahit anong armas. Kaya umalis ka na dito. Baba! Ngayon dahil pumasok ka, sarili mo ang sisisihin mo kung wala ka na madatnan na pamilya mo. Ano bang pinagsasabi mo, tanda? Tumigil ka na. Mas baliw ka pa sa baliw. Umalis ang mga ito. Sinundan lang ng matanda ng tingin ng mga sundalong umalis. Pagkatapos nun, huminga ng malalim si Lolo Doring. Babalik ka rin at magtatanong kung anong nangyari. Ma'am Elisa, ayos ka lang ba dyan? Ang hirap namang sindakin ng mga taong yun, Lo. Di bigyan natin sila ng leksyon. Nang umalis naman si Lolo Doring, muli akong bumalik sa loob ng treehouse. Sinuri ko muna ang mga pader dahil baka naglagay ang lalaki kanina ng hidden camera. Pero parang wala naman. Sinara ko na lang ang pinto at sinilip si Lloyd. Uy, labas na. Wala na sila.
Narinig ko yung boses ni Lolo Doring ah. Kilala mo si Lolo Doring? Oo, lolo ko siya. Lolo mo? Si Lolo Doring? Oo, at hindi siya nagbibiro sa mga sinasabi niya. Uuwi talaga yung lalaking yun na walang pamilya. Malas lang siya dahil nagpakita siya sa isa sa amin. Bakit? Ano ba kayo? May bagay ba na dapat akong tumbukin? Hindi ko alam, Elisa, kung maintindihan mo ko. O baka kapag sinabi ko yung dahilan kung bakit ako pinag-eeksperimentohan, baka ibalik mo pa ako sa kanila. Ano bang pinagsasasabi mo? Kahit ano ka pa, hindi mo deserve yun, no? Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Oo naman. Dito kaya ako lumaki at alam kong meron nun. Ganun ako, Elisa. Ha? Aswang ako. Yun yung dahilan kung bakit nila ako kinukuhaan ng dugo. Aswang ka? Paano nangyari yun? Tsaka kung aswang ka, bakit hindi mo sila sinaktan? Mas malakas ang mga aswang, di ba? Oo, aswang ako. Pero hindi ako nananakit ng tao. Ayoko rin magpalit anyo. Namumuhay ako katulad nyo. Kahit nasa panganib ka na? Ang pangako ay pangako. Kaya ayoko magpalit ng anyo o gumamit ng kakayanan bilang aswang. Totoo ba talaga yung sinasabi mo? Elisa, wala akong dahilan para magsinungaling. Yun ang tunay na dahilan kung bakit ganito yung sitwasyon ko ngayon. Si Lolo Doring? Hindi siya masama. Akala ko manggagamot siya. Oo, manggagamot din siya. Dahil aswang siyang mabuti, meron din siya kakayanan manggamot. Ibig sabihin, may mabuting aswang, tapos may masama din? Oo, parang kayo din. May mabuting tao, tapos meron din masama. Oo nga pala, Elisa. Mamayang gabi alis na ako ha. Baka nakakaperwisyo na ako sa'yo. Naku, hindi. Dito ka muna. Magpahinga ka. Gamitin mo tong treehouse. Babalik ako dito mamayang gabi para dalahan ka ng pagkain. Ano bang gusto mo? Wag lang adobong tao at saka tinulang tao ha. Ano ba sinasabi mo? Ayoko sa lasa ng tao, no? Ikaw lang yata ang aswang na ayaw sa lasa ng tao ha. Dahil masamang aswang lang yung kumakain ng tao. Sa bagay, parang ikaw nga lang din yung aswang na nadadaig ng tao. Ay nako, sa susunod tumakas ka gamit ang pagkaaswang mo ha. At huwag mong hayaang saktan ka ulit ng tao. Hindi naman masama ipagtanggol ang sarili ah. Hindi na lang siya umimik. Nang hapon na umuwi ako, at pagsapit ng dilim ay umalis akong hindi na nagpaalam kay Lola. Binalikan ko si Lloyd roon, dala ang pagkain niya. May dala na din akong kumot at unan. Aalis ako agad, Lloyd ah. Babalik ako bukas ng umaga. Gamitin mo tong mga gamit na dala ko. Salamat, Elisa ha. Salamat kasi hindi ka takot sa akin. Hindi ka naman masama, di ba? Kaya wala akong dapat katakutan sa'yo. Baka bukas wala na ako dito ha. Baka kailangan ko kasing balaan yung mga kalahi ko na may gustong manakit sa amin. Mas wala kasi kaming laban sa bala ng baril eh. Lahat ba kayo hindi nananakit? Sa lahi namin, hindi kami nananakit. Pero may mga aswang na nananakit din. At ibang lahi naman yun. Yung mga pag-alulong ng mga aso, sinong dahilan nun? Yun ang mga kalaban natin lahat talaga. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa ginawa mo sa akin, poprotektahan kita laban sa kapwa ko aswang. O siya, ihatid na pala kita. Gabi na oh. Oo, sige. Pero hindi naman ako takot umuwi eh. Sakay ng kabayo, bumalik ako sa mansyon. Bumaba lang si Lloyd roon at ako naman dinala si Bukay sa kulungan niya. Babalik na ako sa treehouse, Elisa ah. Sigurado ka ba na hindi ka takot? Baka mamaya paaswang-aswang ka lang ha, tapos hindi ka naman talaga aswang. Sana nga, tao na lang talaga akong tunay, Elisa. Mas gusto ko pang mamuhay kasing normal eh. O siya, mauna na ako ah. Oo sige, ingat sa paglalakad ha. Sumapit ang hating gabi. Nagising ako sa alulong ng mga aso na naman. Muli akong tumayo sa harap ng bintana na nakabukas. Pero katulad ng inaasahan, nanatili lang akong nakatayo roon.
Wala namang nangyari sa akin. Bakit kaya yung iba hirap makaligtas sa aswang? Ako tong gustong makita sila pero hindi naman sila nagpapakita. Takot ba sila sa akin? Anong lahi ba tong masasama na sinasabi ni Lloyd? Walang aswang na bibiktima sa'yo dahil puno ka ng proteksyon. Bakit ba gusto mo silang makita? Gusto ko lang naman pong malaman kung bakit ang tita ko inaswang. Kung totoo ba talagang inaswang siya. Di ba dalaga din siya nun katulad ko? Ang nangyari kasi sa tiyahin mo, ang naging dahilan kung bakit punong-puno ka ng proteksyon ngayon. Pero anong proteksyon, Lola? Wala naman ako kwintas na binigay mo o bagay man lang na masasabing mapoprotektahan ako. Anong proteksyon po yun? Malalaman mo rin pagdating ng araw. Sinara niya ang bintana at nilak ito. Sinundan ko lang siya ng tingin na lumabas ng kwarto. Saka naman ako nahiga sa kama ko. Paggising ko sa umaga, kasama na naman ni Bukay ay pinuntahan ko ang treehouse. Pero pagdating ko roon, wala na si Lloyd. Grabe talaga yun. Hindi man lang ako hinintay. Tara na nga lang, Bukay. Gala na lang tayo. Wala na dito si Lloyd eh. Umalis ako noon sakay na naman ng kabayo ko. Lumabas ulit ako sa lupain namin at nadaanan ko ang isang puno kung saan may isang sasakyan ng sundalo. Hinarangan na naman ako ng mga ito. Ano na naman kailangan nyo sa akin? Sumama ka sa amin. Para saan? Para pag-eksperimentuhan nyo? Gusto mo bang makalaban yung buong lugar namin? Bukay ikaw, payag ka ba? Papayag ka ba na saktan ako ng mga taong to? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit mo kinakausap yung kabayo mo? Dahil sa sinabi ni sundalo, tumalikod ang kabayo ko sa kanya at hindi nito inaasahan na bigla itong nanipa. Humalakhak ako nang matumba ang sundalo at kumaripas ng takbo ang kabayo. Galit na galit ang sundalo kaya hinabol nila ako gamit ang sasakyan habang nagpapaulan ng bala. Bukay, bilisan mo pa! Baka matamaan ka ng bala! Umiba rin ang daan ng kabayo ko. Dahil doon ay hindi na nakahabol ang mga sundalo gamit ang sasakyan. Pero bumaba sila at tumakbo para habulin kami. Pero syempre, takbo ng kabayo kumpara takbo ng tao. Talo talaga ang tao. Ay nako, buti na lang. Nakawala na naman tayo sa kanila, Bukay. Ang sarap nilang asarin, no? Ba't kaya ganun? Mga tao mag-e-eksperimento sa kapwa-tao. Hindi ba niya iniisip na ang hinihiwa niya meron din sa kanya? Ma'am Elisa, lumabas ka ba ng asyenda? Opo, Lolo. Pero hinabol ako ng mga sundalo tapos kukunin daw nila ako. Ano? Pati ba naman ikaw pagkakainteresan nila? Lolo Doring, ang sabi ni Lloyd, lolo ka daw po niya? Oo, ma'am. Apo ko si Lloyd. Maraming salamat po sa pagligtas sa kanya. Hindi niya naman po deserve yung nangyari sa kanya kaya ako siya niligtas. Mga walang kaluluwa yung mga taong yun eh. Oo nga pala, Lo. Nakauwi na po ba si Lloyd? Hindi ko na po siya naabutan sa treehouse eh. Aba, totoo pala talagang tinago mo siya sa treehouse kahapon. Abay, nakauwi na siya, ma'am. Bale, maraming salamat po doon, ha. Pwede ko po ba siyang puntahan? Abay, oo naman. Kung ganun po, dalhin mo po ako doon, Lo. Sumakay ka na po dito kay Bukay. Masaya ako habang tumatakbo ang kabayo ko palabas ulit ng hasyenda. Kaso, may mga epal na sundalo na nakaabang sa amin. Kaya bumilis ang takbo ni Bukay. Sige pa, Bukay! Bilisan mo pa! Kailan ba talaga titigil ang mga taong ito? Hindi tayo pwedeng pumunta sa amin. Nandyan sila, humahabol pa rin. Opo, sige po, Lo. Ililigaw po natin sila. Mag-iba ka ulit ng daan, Bukay! Iligaw natin sila! Natamaan ang kabayo ko. Kaya tumilapon kami ni Lolo Doring sa daan. Ang kabayo ko naman nahulog sa bangin. Bukay! Lolo Doring! Yung kabayo ko natamaan! May sugat siya! Halika! Bumaba na tayo! Kumapit ka sa akin! Ano?
Tatakas ka pa ba? Ang kapal ng mukha niyong manakit dito sa lugar namin! Sumama ka na lang sa amin para walang gulo. Pati ikaw na matanda ka. Kailangan na natin umalis, Elisa. Sige po, Lolo. Kaya mo bang tumalon? Tubig yung nasa baba. Oo, kaya ko. Tara na! Talon na! Tumalon kami ni Lolo Doring sa bangin. Ang akala ko pauulanan kami ng bala. Pero hindi yun nangyari. Naramdaman ko lang ang paghawak ni Lolo Doring sa akin para makarating kami sa taas. Pero ako, hinahanap ko ang kabayo ko pero hindi ko makita. Lolo, nasa na po yung kabayo ko? Nakita mo ba? Bukay! Bukay! Hindi ko nakita. Pero huwag ka mag-alala sa kanya. Malakas ang kabayo mo. At parang tao yan kung mag-isip. Sisikapin yan mabuhay. Kaya tara na, pababa na yung mga sundalo. Lumangoy kami papunta sa gilid. Agad kaming bumangon at muling tumakbo. Hoy! Hindi nyo alam kung sino kinakalaban nyo! Dahil sa ginawa nyo, humanda kayo ngayon. Buong hasyenda ang makakalaban nyo! Hindi nyo kami matatakasan! Ang ginawa namin noon, umuwi na muna sa hasyenda. Tinulungan kami ng mga nakakilala kay Lola. At pag-uwi namin, nalaman agad ni Lola ang nangyari. Mga sundalo! Dito sa lugar natin! Mga sundalo pero nananakit sila ng mga kagaya mo, Elisa! Niligtas ko po kasi yung isa sa mga taong pinag-eksperimentohan nila. Kaya po nila ako hinahabol. May tama po ng bala si Bukayla. Tapos hindi ko po alam kung nasan siya. Hindi pwedeng may ganito sa lugar natin, Ma'am Loretta. Lugar natin to. Bakit sila nang gaganito ng mga nakatira dito? Ihanda nyo ang lahat. Hanapin nyo si Bukay. Ibalik nyo ang kabayo ng buhay. Magdala kayo ng mga armas at protektahan nyo ang mga taga rito. Laban sa mga sundalo na yon. Masusunod o, Ma'am. Hindi ako mapakali nung araw na yon. Mawala na ang lahat, wag lang ang kabayo ko. Sumapit ang hapon. Hindi pa rin nahahanap si Bukay. Nagsimula na akong umiyak nun. Lola, wala pa rin po ba si Bukay? Huwag kang mag-alala, Apo. Magkikita din kayo ulit. Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng kabayo. Kaya napabangon ako at mabilis na sumilip sa bintana. Pagsilip ko, nakita ko si Bukay roon at may nakasakay sa ibabaw niya. Pero sa sobrang tuwa ko, hindi ko na inalam kung sino yon. Lumabas na lang ako at pumunta sa likod. May dala akong flashlight kaya maiilawan ko kung sino ang nakasakay sa kabayo ko. Bukay? Bukay, sino yan? Elisa, ako to. Lloyd? Pumunta siya sa lugar namin. May tama siya ng bala. Pero okay na siya ngayon. Magaling na yung sugat niya. Hinabol kami ng mga sundalong yun. Kasama ko yung lolo mo. Nasaan si Lolo? Kasama ko siya. Nandito siya. Nakaligtas kami pareho. Salamat pala sa pag-aalaga kay Bukay, ha? Siya rin kasi yung dahilan ba't ako nakaligtas eh. Kaya dapat ko rin gawin yun. Halika, pasok tayo sa loob ng bahay. Hindi na, Elisa. Hinatid ko lang talaga siya. Pero Lloyd, gabi na. Nakalimutan mo na bang hindi ako takot sa dilim? Oo nga pala. Pero pumasok ka muna sa bahay. Kape tayo. Umiinom ka ng kape, di ba? O sige. Napatingin lang kami sa bandang kanan nang marinig ko ang angil. Kumunot ang noo ko at napatingin kay Lloyd. May kasama ka? Wala. Pero may ibang aswang dito. Mauna ka na sa loob ng bahay. Ako nangarap sa kanya. Oo, sige. Pero baka malakas yan, ha? Hindi yan papalag dito. Hindi nga makapalag sa iyo eh. Sige na, pumasok ka muna. Pumasok ako sa loob ng bahay at siya naman ay umalis agad. Kumunot lang ang noo ko. Dahil ang akala ko, ayaw niyang mag-anyong aswang, pero haharapin niya ang aswang. Ano kayang gagawin niya dun? Haharapin niya bilang tao?
Napahinto lang ako nang makarinig ako ng parehong mababangis na angil. Maya-maya pa, nagkakagulo na. Parang nagpambuno na sila. Matapos ang tila 20 minuto na lumipas, nakarinig ako ng katok sa pinto ng nasa kusina na ako. Binuksan ko naman ito at nakatayo nga sa labas si Lloyd. Niluwagan ko lang ang pintuan para sa kanya. At pagpasok niya, may mga dugo ang kamay niya. Nasugatan ka ba? Hindi, siya yung nasugatan ko. Yun naman pala eh. Lumalaban ka naman pala. Bakit yung mga sundalo hirap na hirap kang tumakas? Alam mo ba, Elisa, na mas malakas ang mga tao sa aming mga aswang? Paano naman nangyari yun? Kapag puwersa ang usapan, mas malakas kami. Pero kapag utak na, mas malakas kayo. Dahil sa pagiging aswang namin, hirap kami makisama sa mga tao. Kaya hindi kami nabigyan ng pagkakataon para matuto. Pero yung mga tao, kahit saan parte ng bundok, magagawa nila pag-aralan yung mga bagay-bagay. Kaya makakagawa sila ng mga sandata laban sa amin. Alam ng mga taong kahinaan namin. At yun yung malakas nila kapangyarihan. Totoo ba? Wala kayong laban sa bala? Kapag yung bala gawa sa pilak, sigurado wala kaming laban. Naiintindihan ko na. Mas takot nga kayong mga aswang sa amin. Pero alam mo ba, pinatay ng aswang ang tiyahin ko? Oo, nasabi yun sa akin ng lolo ko. Kaya nga kami lagi nakatingin sa'yo kapag dumudungo ako sa bintana tuwing gabi. Nakikita mo ko kapag nakatayo sa harap ng bintana? Oo. Ibig sabihin pala, kilala mo na ako? Oo. Tapos hindi mo man lang sinabi? Hindi ko naman kailangan agad-agad sabihin yun eh. Lalo na kung hindi ko pa kabisado na ginawa mo lang natural yung mga bagay na ito. Mabuti nga matapang ka eh. Nakikita ko mismo sa mga reaksyon mo. Hindi ka nga natinag nung sabihin kong aswang ako eh. Eh kasi hindi naman ako naniniwala nung una. Pero nung naniwala ka na, gusto ko nang malaman kung sino yung pumatay sa tita ko. Hindi kami yun, Elisa. Eh sino yun? Mga bunggo yun. Kumunot pa ang noo ko sa term na bonggo. Pero malinaw na ang ibig niyang sabihin na mga aswang yon na hindi mabubuti. Eh bakit lagi kayong nakatingin sa akin? Dahil hindi kami pumapayag na saktan ka ng mga aswang o kahit sino mang tao. Kapag naging malinaw sa pangunawa ng mga tao ang tungkol sa aswang, hahantingin nila lahat. Masama man o mabuti, basta aswang. Sa bagay, may punto ka. Pero yung aswang pala kanina, napatay mo ba? Hindi, umalis siya. Pero sigurado akong babalik siya sa akin para talunin ako. Dapat yung mga katulad nila yung binibiktima nila sa research eh. Sandali nga lang, magtitimpla lang ako ng kape ah. Hindi naman nagtagal doon si Lloyd. Pagkaubos ng kape niya, umalis din siya. Kinabukasan naman ay pinuntahan ko ang lugar kung saan alam kong naglaban ang aswang at si Lloyd. Nakita ko ang lola ko roon na nakatingin sa damuhan. Lola, alam niyo po ba, may aswang po dito kagabi? Alam ko, apo. At ang isa nga ay pinapasok mo pa. Hindi naman po siya masama, Lola eh. Alam ko rin yon. Alam niyo na po lahat? Dahil kilala mo na si Lloyd, kinuha ko na siya para may kasama ka palagi. Ayoko nang maulit ang nangyari sa iyo kahapon. Bumalik na nga pala si Bukay, Lola. Dinala po siya ni Lloyd. Oo, alam ko rin yon. Napanguso na lang ako. Sinulyapan ko lang ang damo na may dugo. Alam kong hindi kay Lloyd yon. Lola, ang sabi ni Lloyd, pinag-e-eksperimentohan siya ng mga sundalo na yon. Ano kayang gusto nilang maintindihan sa pagiging aswang ni Lloyd? Wala silang gustong maintindihan, kundi gusto nilang maging makapangyarihan. Sa pamamagitan ng mga genes ng aswang, inaasahan nila na kapag ihahalo ito sa dugo nila, makukuha nila ang lakas nito. Paano na lang sila, Lloyd, Lola, kung mahuhuli sila? Kaya nga manatiling tikom ang bibig natin sa pagkakakilanlan nila. Mananatili silang tao sa ating mga paningin. Ituturing natin silang tao. Sige po, Lola. Pero
Pwede po ba akong pumunta sa lugar ni na Lloyd? Walang problema sa akin yon, apo. Napangiti ako. Sobrang may tiwala nga ang lola ko sa kanila. Kaya naman ng tanghali na, muli kaming nagkita ni Lloyd at sinabi kong gusto kong pumunta sa kanila. Sakay kay Bukay, umalis kami papunta roon. Pero sa ibang daan kami dumaan. Isang purok? Oo, ito yung tahanan namin. Alam din ni Lola to? Para malaman mo, ang lugar na to pag-aari din ng pamilya mo. Nilaan nila to para sa amin, para tirahan. Pero ang kondisyon poprotektahan namin kayo laban sa ibang aswang. Ang cute naman ng mga bahay nyo, no? Kubo-kubo lang. Pero bakit hindi malansa dito? Ano? Anong klase namang tanong yan? Siyempre, di ba sabi mo sa akin aswang ka? Kadalasan kasi ang alam ko, yung mga aswang malansa yung mga pamamahay. Pero sa inyo naman hindi. Ano ka ba? Namumuhay din kami bilang tao dito, no? Minsan yung ulam namin gulay din. Ito naman talaga, oh. Sa likuran nito banda, gulayan. At karamihan sa mga aswang dito, hindi nagpapalit anyo. Halos mga ilang taon din nakaraan. Hindi nagpapalit ng anyo? Ano ibig mong sabihin? Hindi nila kaya? Kaya nila. Pero pinili nila na wag magpalit. Alam mo, curious ako kung anong itsura mo. Wag mo nang pangarapin, Lisa. Wala akong balak magpakita ng mukhang aswang sa'yo. Nag-enjoy ako sa lugar na yon. Napakaaliwalas kasi. Pero may mga sigang tao naman akong napansin na dumating. Hinarap ito ng isang babae at parang hindi maayos ang pag-uusap ng mga ito. Ano yan, Lloyd? Mga aswang din. Pero lagi nananakot yan dito. Nananakot? Tulad kagabi, may nasaktan ako sa uri nila. Humakbang siya para lumapit roon at sumunod naman ako. Habang papalapit, naririnig namin ang sigaw ng mabagsik na babae. Ilabas niyo si Lloyd! Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa anak ko! Ako bang hinahanap mo, Ladja? Walang iya ka talagang Lloyd ka! Mabuti naman at nagpakita kang hayop ka! Paano kung anak mo rin ang dapat magbayad sa pagsunod sa lugar na hindi niya lugar? Mga tao sila! Mga pagkain! Talaga? Mga pagkain kami? Pwede ko rin ba kayong tingnan ng mga uri ng aswang na desperada at talunan? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Bakit? Bawal ba ako dito? Tapos kayo pwede sa lugar namin? Kaya umaapa kayo sa lupa namin tuwing gabi? Hindi nakasagot ang babae pero tumingin lang ito kay Lloyd at sa babaeng kausap nito. Galit itong umalis pagkatapos ay umalis na din kasama ng mga kasamahan niya. Napatingin lang ako kay Lloyd at siya naman ay huminga ng malalim. Elisa, bago magdilim hatid kita sa inyo. Bakit? Aatake ang mga yan dito. Ayoko madamay ka. Sila? Aatake? Nakita ka nilang nandito. Tapos kabilugan pa ng buwan. Tulad ng sabi niya ay hinatid niya ako bago magdilim. Pero sa daan pa lang, nakita ko nang may mga sundalong papunta na sa lugar nila. May mga armas na itong mga dala, kaya napilitan kaming bumaba sa kabayo at nagtago. Ako, hindi maganda to. Papunta na sila sa baryo namin. Mas may laban kayo kapag madilim na. Hindi kami pwedeng lumaban bilang aswang sa mga yan. Ano? Nababaliw ka na ba? Kung hindi nyo lalabanan yan, kayo ang sasaktan nila. Ako nga handa silang saktan, kayo pa kaya? Hindi pwedeng hindi kayo lumaban. Pero pinangako namin yun sa lolo mo, Elisa. Sumpaan yun na ninuno namin at ninuno mo. Kahit gano'ng kasama yung mga tao, hindi kami pwedeng magpalit na anyo. Kung hindi, edi lumaban tayo ng patas. Tayo? Ano pa bang gagawin ko? Wala na akong madadaanan pa uwi. Kaliwat kanan, makikita na ako. Pansin mo rin ba yung sitwasyon? Nagpalinga-linga siya sa paligid. At maya-maya pa'y naisip niya na komplikado na nga ang sitwasyon. Tumayo siya at hinila ako. Muli kaming sumakay sa kabayo at bumalik sa baryo nila. Binalita ni Lloyd ang panganib na paparating. Kinabahan ako sa mga sundalo.
Mahirap lumaban lalo na't ang mga aswang na ito may mga paninindigan. Nandito na sila. Umalis ka na. Dito ka sa likod dumaan. Ano? Hindi ka pwedeng madamay dito, Elisa. Sige na, nakikiusap na ako. Pero Lloyd! Wala nang pero-pero. Ako lang bahala dito. Basta ikaw umalis at umuwi ka na. Tandaan mo, kapag nakawala ka dito, ipaalam mo kay Lolo yung nangyari. Humingi ka ng tulong sa kanila. Sige na. Pero Lloyd naman. Nakikiusap na ako, Elisa. At nakikiusap din ako na lumaban kayo. Mas malakas kayo kaysa sa kanila. Hindi masamang ipagtanggol ang sarili, Lloyd. Lalo na sa mga taong mapanakit. Kaya please naman lumaban na kayo. Tumango siya at dahil tumango siya, umakyat ako sa ibabaw ni Bukay. Umalis ako doon saktong pagdating ng mga sundalo. Nang makalayo na ako, lihim akong naiinis. Naiinis ako kasi bakit ayaw nilang mag-anyong aswang para iligtas ang mga sarili nila sa mga tao. Kung sa bagay hindi ko sila masisisi, lalo na kung ang karamihan sa mga tao, kapag sinabing aswang, masama na, hindi na deserve mabuhay. Dahil sa inis na yon, napaiyak na ako. Nakakainis naman, pati ako naiinis sa sarili ko. Bakit mo ba sila iniwan dun? Oh, bakit pati ikaw Bukay huminto? Bababa ako? Oo, sige, sandali, bababa na ako. Bumaba muna ako mula sa ibabaw niya. Ginugulo niya kasi ang mga hakbang niya. Sa pagkakataong ding yon, palubog na ang araw at malapit ng magdilim. Pero ginulat ako ng alaga kong kabayo. Sa harapan ko kasi nag-iba siya ng anyo. Napaupo ako sa kinatatayuan ko dahil nagkalahating tao siya at nagkalahating kabayo. Elisa, kaya mo pa silang iligtas. Bukay, nagsasalita ka? Oo, at kung gusto mo sila iligtas, ito ang gininto ang buko. Gamitin mo, ikaw lang ang pag-asa nila, Elisa. Sandali, paano ka? Ako ang proteksyon na binigay ng lola mo. Matagal na akong alaga na ang kanyo. At ikaw ngayon yung amo ko. Kaya ikaw ang gagamit nitong gininto ang buko. Sige na, halika na. Iligtas na natin sila. Tinanggap ko ang gininto ang buhok niya. Kabado ako pero ayaw kong magpatinag sa kaba dahil nanganganib na sila Lloyd. Kahit nabibigla pa ako, tumango ako. At muling naging kabayo ang tikbalang sa harap ko. Kaya ba naiintindihan mo sinasabi ko? Dahil tikbalang ka pala? Hindi na sumagot ang kabayo ko. Madilim na nang kami ay makarating at nadatnan ko sila Lloyd na nakadapa sa lupa. Sa ganong oras dapat, nagpapalit na sila ng anyo pero hindi talaga nila ginawa. Kung hindi nyo kayang ipagtanggol ang mga sarili nyo sa mga taong yan, ako ang gagawa. Hindi naman mga tao ang mga yan eh. Mga halimaw sila. Sa pagkakataong yung kasi, ramdam ko ang tila kaya kong tumakbo ng mabilis. Yun ang lakas na hatid sa akin ng gininto ang buhok. Pero bago ko yun ginawa, nag-isip muna ako ng mga dapat gawin. Kukunin ko yung mga armas nila. Tama, yun ang gagawin ko. Kumaripas ako ng takbo. Para lang akong humahangin sa harap nila nang hablutin ko isa-isa ang mga armas nila. Kahit sila Lloyd na nakadapa sa lupa, nagtataka sa nangyari. Anong nangyari? Nasaan yung armas ko? Anak ng ikaw! Eh kung kayo kaya ang tutukan ko nito? Anong klaseng babae ka ba? Aaswang ka rin ba? Kung anong klase man ako, hindi na mahalaga yon. Ngayon, dapa! Buwisit ka! Dapa! Kung ayaw mong basagin yung bungo mo, dumapa ka! Oo na! Eto na! Dapa na kayo! Bilisan nyo! Malayo sa mga ito ang mga armas nila. Inipon ko kasi yon at nilagay sa lugar na alam kong mahihirapan silang abutin. At kailangan nilang dumaan muna sa akin. Ikaw! Kalagan mo sila ng tali! Eh kung ayaw ko... Eh di patay ka! Nanginginig ang mga kamay mo. Ibig sabihin,
Takot kang pumatay. Kaya sundin mo na lang yung sinasabi ko. Kung ayaw mong mataranta ako dito at mapatay kita nang wala sa oras, kalagan mo sila! Buisit! Eto na! Eto na! Nakakatawa kang tignan ngayon, Borgo ah. Ikaw ba talaga yan? Takot ka sa kapwa mo tao? Babae lang yun ah. Tumahimik ka. Salamat pala sa pagkalag ng tali ko. Grabe, nangawit ako dun ah. Hoy, bilisan mo! Sila pa, kalagan mo din sila! Oo nga, sandali. Apurado ka naman masyado. Kasi ang pakupad-kupad mo, nagdududa ako. Bilisan mo! Iniwas ko ang barel at pinaputok ito. Pati ako napasigaw sa lakas, pero mas malakas ang sigaw niya. Anak ng... Matatamaan mo ako ah! Umayos ka! Bilisan mo nga kasi, gabi na! Ano naman kung gabi na? Dahil aatake na yung mga aswang. At ngayon ipapakita ko sa iyo kung sinong aswang ba dapat ang pag-eksperimentohan mo. Hoy! Lahat ng aswang masama! Hoy Karen! Hindi lahat ng aswang masama. At itong mga winawalang yanyo, mga bantay namin to sa lugar para protektahan kami sa mga masasama. At kayo ang masama sa kanila. Pero humanda kayo mamaya. Tingnan natin kung kaya nyo ba talagang labanan ng mga aswang kapag pinakitaan kayo ng totoong bangis nila. Nakalagan niya ang lahat. At sa pagkakataong yon, may bumangga ng bakod. Napasigaw ako at tinutok sa aswang na bagong dating ang dulo ng armas. Elisa, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Kami nang harap sa kanila. Aswang? Iyan yung anyo ng aswang? Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Hindi yun sila kaya. Marami sila. Sige na, Elisa! Tara na, pasok na. Marami sila. Buisit, yung mga armas namin. Akin na yan! Akin na yung hawak mo! Hindi, ayoko! Wala akong tiwala sa'yo! Pero hindi ka marunong yan! Marunong ako nito! Gusto mo testing ko pa sa'yo? Sandali! Pag yan nakalabit mo! Kaya nga wag mo nang kunin! Lloyd! Pahingi ako ng pagkain! Walang pagkain dito! Hindi mo sila masasaktan! Hangal ka! Niligtas mo sila? Hindi ba't yan yung mga taong nagpahirap sa'yo? Pero tao pa rin sila. Pero mas halimaw yan sa'yo, Lloyd. Nawalan ka na ng mga kaibigan dahil sa kanila. Naalala mo ba yun? O ano, nakita nyo na? Yung sinaktan nyo, nililigtas pa kayo. Manahimik ka. Umalis na lang tayo dito. Hindi ako aalis. Kung ayaw mo, bahala ka na dyan. Tandaan mo, hindi lang dito sa harap ang may aswang. Sa likuran din. Kaya sige, umalis ka kung matapang ka. Akin na yung barel! Sinabi na ngang ayoko. Kung gusto mo, kunin mo yun sa dulo. Kung saan malapit sa aswang? Akala ko ba matapang ka? Tapos ngayon sa aswang takot ka? Sige, kunin mo yun. Ikaw ang kumuha. Mabilis ka, di ba? Humakbang palapit ang aswang. Pero si Lloyd ay nanatili lang na nakatayo at hinihintay ang paglapit ng mga yon. Ang mga kasama ni Lloyd, naghanda na rin. Huwag niyo akong piliting saktan kayo. Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko. Pero kasalanan niya yon. Ano? Magkaaway sila? O ngayon, naiintindihan mo na? Dahil sa'yo, hindi na siya makakita. Binulag mo siyang literal. Inuulit ko. Kasalanan niya yon. Kasalanan ng baluktot niyong pamamaraan pagdating sa pagkain! Umatake ang aswang kay Lloyd. At dahil doon mabilisang nagpalit rin ng anyo ang nasa panig ni Lloyd. Nanlaki ang mga mata ko kung paano sila naging dambuhala sa laki. Ang mga sundalo sa tabi ko, ang iba na paupo, ang iba na paatras sa takot. Hinila ako ng sundalo na kabangayan ko nang magsimula ng maglaban ang lahat. Pero pareho kaming napahinto nang si Lloyd na ang nagpalit ng anyo. Walang ya! Siya yung pinakamalakas sa lahat! Ay, sa wakas, Lloyd! Nagpalit ka rin ng anyo! Halika na! Pumasok na tayo! Hinila niya ako papasok. Doon na rin ako nakaramdam ng matinding kilabot dahil napuno ng angil ang buong paligid. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad na sinara ng mga kasama niya ang pintuan.
Kami naman, nakasilip at pinanood ang bakbakan sa labas. Nakita ko kung paano nila nilampaso ang isa't isa. Pero sa lakas naman, mukhang mas malakas si Lloyd kumpara sa mga kalaban niya. Maya-maya ay biglang may kumalabog sa bubungan sa taas. Napakislot ako ng katawan at napatingala sa taas. Naku, nasa taas na sila. Akin na! Akin na yung baril! Wala akong choice kundi ibigay ang baril sa kanya. Pati kasi sa bandang likuran ng bahay, may kumakalabog na din. Pinaputukan ng sundalo ang nasa itaas at nakarinig kami ng angil mula roon. Nakarinig din kami ng angil mula sa likuran at yun naman ang pinaputukan niya. Huwag ka kasing baril ng baril! Baka matamaan mo yung panig ni na Lloyd! Alin ba yung kakampi? Alin ba yung hindi? Nakita mo naman kung alin dun, di ba? Yung malalaking katawan at maputing buhok, sila yun. Yung mga maiitim na parang uling at parang pugad lawin yung buhok, mga kalaban yun. May mga iba't ibang uri pa pala to. Nilayo mo kasi yung baril namin eh. Wala tuloy magamit yung iba. Kayo naman ang nanguna eh. Hindi ko naman gagawin yan kung hindi halang mabituka nyo. Oo, ayan na. Pumasok na. Barilin mo. Ayun. Ayan. Bilisan mo. Buiset! Umalis kayo rito, aswang! Layas! Pinaulanan niya ng bala ang aswang. Lumabas ito ng matamaan. Sira na ang pintuan roon at may mga aswang pang gustong pumasok. Pero pinipigilan ito ng mga aswang na nasa panig ni Lloyd. Maya-maya ang pintuan sa likuran ko ang nasira. Napasigaw ako dahil may aswang na puti ang buhok na natumba sa paanan ko. Tinutukan ito ng sundalo ng baril at mabilis kong iniwas yun. Huwag yan! Yung maputing buhok kakampi natin yan! Ayun yung barilin mo! Bilisan mo! Saan? Ang bilis niyang kumilos! Kakainis naman ang bagal mo kasi! Ako na nga yung babaril! Pahiram ako! Inagaw ko sa kanya ang baril at ako na ang bumaril. Ang problema, hindi ako nakakatama. Napamura na naman ang mga sundalo. Sinasayang mo yung bala! Ako na dyan! Pero imbis na gagamitin na niya ang baril, inagaw naman ito ng kasama. Tapos, inagaw naman ng isa. Hanggang sa isa na sa kanila ang nahatak. Hoy! Si Kadyo! Hawakan nyo! Huwag niyong bitawan! Akin na kasi ang baril! Mabilis kang kumilos, di ba? Tulungan mo kami! Gumawa ka ng paraan kasi nakakalmot na yung kasama namin! Pahiram kasi ako niyan! Inagaw ko naman ang baril at mabilis na lumapit sa aswang. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob, pero nagawa kong hampasin ng baril ang aswang. Nabitawan nito ang hawak na sundalo, pero ang masaklap, yung madaldal na sundalo naman ang nahatak at kinagat agad ito sa balikat. Ang sakit! Tama na! Hoy! Tulungan mo ako! Barilin mo siya! Hoy, aswang! Bitawan mo siya! Tinapat ko ang baril sa aswang at nanlalaki pa ang mga mata ng sundalo nang iputok ko ito. Hoy! Matatamaan mo ko! Buti na lang hindi kita tinamaan. Gumapang ka na agad, bilisan mo! Napalayo ang aswang nang tamaan ko siya ng bala. Pinaghihilan na namin ang mga sundalo na nasugatan. Agawan pa rin kami ng baril noon hanggang sa ako naman ang nahatak ng aswang. Hoy! Huwag yan! Bitawan mo siya! Barilin mo siya sa ulo! Ngunit imbis na barilin niya, nilapitan niya ito at hinampas ng baril. Nahawakan ito ng aswang. Napasigaw na ako dahil bumabaon sa balikat ko ang kuko nito. Tulungan lang ang mga sundalo na mahatak ako mula sa kanila. Hanggang sa may lumapit na isang aswang na maputi ang buhok at sinaksak ng mahabang kuko ang aswang na humahawak sa akin. Nabitawan ako nito at mabilis akong hinatak ng sundalo. Bilis! Halika dito! O ano? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mahapti lang yung mga sugat ko. Ang tulis ng mga kuko nila. Ang gulo na sa labas. Saan ba tayo pwedeng tumakas? Kahit makalabas tayo sa lugar na to, delikado pa rin. Narinig ko naman ang tunog ng kabayo ko.
Mas naging malagim tingnan ang mga angil ng aswang dahil parang pati siya umatake rin. Sige po kayo, tulungan mo na sila. Pero mag-ingat ka ha. Ano yan? Kabayo na tao? Tikba lang yan. Ano? Grabe, ang lala na talaga na sitwasyon. Halika kayo! Dito tayo, bilis! Hinila ako ng sundalong yon. Nagtago na lang kami at siksikan kami sa ilalim ng lamesa. At ang labanan sa labas ay tuloy pa rin. Nasaan na yung barel? Nakuha sa akin eh. Bakit kasi pinanghampas mo yun? Binaril mo na lang sana yung aswang. Sayang yung bala eh. Ngayon, yung sinasabi mong bala, nasa na? Oo na, huwag ka naman, Hermon. Gumawa na lang tayo ng paraan para makalis dito. Biglang may tumilapo naman na aswang at bumagsak ito sa lupa sa mismong harap namin. Napatakip ako ng bibig dahil ang maputing buhok yon at sinakyan ito ng kalaban. Papatayin kita, Lloyd! Pagsisisihan mo, sinaktan mo ang anak ko! Kung mapapatay mo ko! Sinaksak ni Lloyd ang aswang na nakasakay sa kanya. Kung hindi binanggit ng aswang ang pangalan niya, hindi ko makikilala na si Lloyd yon. Pareho na kaming takot noon. Pero nang saksakin niya ang aswang na yon, tila nagkaroon ng sariling buhay ang kamay ko at hinuli ang kamay ng aswang. Wag! Elisa! Anong ginagawa mo? Nahibang ka na ba? Sasali ka? Umalis ka dyan o babaliin ko to! Bakit napakalakas mo? Kaya nga umalis ka na dyan dahil kaya kong baliin tong kamay mo! Kung ganun, paalam sa'yo, Ladia! Bitawan mo yung kamay ko! Bitawan mo akong babae ka! Akma niya sanang sasaksakin ng braso ko gamit ng isa niyang kamay. Pero nahuli din ito ni Lloyd. Binali ito ni Lloyd kaya napahiyaw ang aswang. Dahil hawak ko ang isa niyang kamay, wala itong magamit laban kay Lloyd. Si Lloyd ang nakinabang ng pagkakataon at sinaksak niya sa dibdib ang aswang. Ayop ka! Tatapusin ko na ang kasamaan ng lahi niyo. Simula ngayon, wala ka ng taong sasaktan! Teka sandali. Pahuli naman ang isa oh. Isa pa yung research nyo. Kahit anong gawin nyo, hindi ililipat sa inyo ang lakas ng aswang dahil lang mutya ang kailangan nyo. Hindi dugo o laman. Hindi maipapaliwanag ng siyensya ang uri namin at kung paano ito nagbabago sa katawan. Pero, pahuli naman ako ng isa oh. Wala akong pakialam kung anong gagawin nila. Basta maibigay ko lang yun sa kanila para makalayan na rin kami. Papatayin kami kapag hindi ka namin maibalik. Pero kung kalaban nyo ang maidadala ko sa kanila, sapat na yun para makawala kami sa misyon. Kaya sige na! Anong sinasabi nyo? Pag-ieksperimentohan ka. Kaya ikaw na lang ibibigay ko. Tutal hindi ka pa naman patay. Nanalo sila Lloyd sa laban na yon. Hindi niya napatay ang aswang at binigay niya ito sa mga sundalo. Ayos na ba? Pwede niyo na ba akong tantanan? Ayun pa oh, mga buhay. Ipatikim niyo sa kanila ang mga paghihirap na ginawa niya sa mga tao noon na ginawa nila pagkain. Ipaghiganti niyo ang mga namatay. Sige, maraming salamat. At Lloyd, masaya akong makita kang naganyong aswang. Ako rin, Lloyd. Pinandidirihan ko ang ganong anyo ko. Pero masaya talaga kayo? Bakit? Hindi ka naman pangit tingnan ah. Ang angas nga eh. Tama siya. At napakalakas mo pa. Gusto mo bang maging aswang? Sa ina lang tumutya sa katawan ko. Pwede palang isuko yan? Oo naman. Yun nga lang, kapag aswang ka na, hahantingin ka na ng mga kasama mo. Ano? Oo nga, no? Teka. Pwedeng isuko? Pero buhay ka pa rin ba kapag sinuko mo na? Hindi na ako mabubuhay nun. Kapag nawala na yung mutya sa katawan ko, wala na rin akong buhay. Mapapahamak ka pala eh. Bakit mo ibibigay sa akin? Dahil ayoko nang mabuhay bilang aswang. Danas ko ang mga naging kapalit nito. Saksi ka pa nga, hindi ba?
Mas maigi na lang mamatay kaysa maging aswang. Teka lang naman, Lloyd. Hindi ba't ang pagiging aswang mo may kakayahang manggamot? Mas maganda yan kasi makakatulong ka. Huwag mo kamuhian ang uri mo, Lloyd. Ginagamit mo naman kasi yan sa tama. Tama siya. Mabuhay ka na lang ng ganyan. Ang mahalaga hindi ka kumakain ng tao. At pasensya na sa mga nagawa namin ha. Hindi pa malinaw ang mga pag-uunawa namin noon. Akala kasi namin lahat ng aswang kakain talaga ng tao. Meron palang hindi. At kung malupit yung ginawa namin sa'yo, hindi ka pa rin nagpalit na anyo para saktan kami. Kapag taong kalaban namin, lalaban din kami bilang tao. Pero kapag aswang, lalaban kami bilang aswang. Ganun ba? Grabe naman ang paninindigan nyo. Pero salamat ha. Nakaka-proud naman kayong may paninindigan. Nagpaalam ang mga sundalo, dala ang mga aswang. Dadalhin daw nila yon sa kung sino man ang kanilang amo. Ako naman, hinatid ni Lloyd sa bahay. Inatake kayo ng mga sundalo. Tapos umatake rin ang mga bonggo. Opo, Lola. At may sugat ka, Elisa. Sorry po, Lola. Pero okay naman na po ako. At okay na rin po ang lahat. Bakit ba kasi hindi ko naisip umuwi man lang saglit? Kamusta naman yung mga tao doon? May namatay ba, Lloyd? Meron po, Lo. 2. Sugatan po yung iba. Pero hindi po sila namatay sa wala lang. Naipanalo po namin yung laban. At ang mga sundalo? Sugatan po yung 2, pero walang namatay. Naliwanagan na rin po sila. Mabuti naman kung ganon. Sige, Doring. Puntahan mo na ang mga kalahi mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. At ikaw, Elisa, mag-usap tayo, ha? Sige po, Lola. Sumama pabalik si Lloyd sa lolo niya. Si Lola naman ay dinala ko sa kwarto at ang unang bati niya sa akin ay ang paghinga ng malalim. O ngayon, alam mo na kung sino ang nang biktima sa tiyahin mo. Ang mga bonggo po, Lola. At ang rason din kung bakit ka protektado dahil ang kabayo mo. Oo po, isang tikbalang po. At ang mga lugar sa aswang nila Lloyd, protektado po nila ako. Kung gano'n alam mo na pala ang lahat. Kailangan ko na pong ibalik kay Bukay yung gininto ang buhok niya. Sige. Mabuti naman sa unang pagkakataon nahawakan mo yan. May nailigtas ka kaagad. At isang baryo pa. Masaya po akong nakatulong, Lola. Hindi ko nga po akalain na magagawa ko yun. Tsaka gamit po yung buhok. Ang lakas ko pala. Yan ang epekto ng gininto ang buhok ng kabayo sa'yo. Alagaan mo si Bukay ng maigi, apo. Dahil po protektahan ka niyan kahit habang buhay pa. Nakakatuwa nga po, Lola Ang alaga ko pala isang tikbalang. Salamat po sa regalo Ito pala yung tinutukoy mo na proteksyon ko. 3 araw makalipas. Muli kaming nagkita ni Lloyd. Naging maayos na nga ang sitwasyon ng lahat. Wala na rin kasi ang mga alulong ng mga aso tuwing gabi. Wala na rin kaming mga pinagtataguang mga sundalo. Elisa, para sa'yo pala to. Gawa ni nanay, bigay ko daw sa'yo. Kamote paste? Ang sarap nito Salamat Sobrang nagpapasalamat kasi talaga yung taga-amin sa ginawa mo. Kaya iba yung protection mo rin yung ibibigay namin. Kahit naman sinong may kayang gawin yun, gagawin din yun. Maya-maya naman ay may nagtawag sa labas ng mansyon. Nang tingnan namin, ang sundalo may dalang batang tila may sakit. Tulong! Tulungan niyo yung anak ko! Anong problema dito? Kahit anong gawin ng mga doktor, wala silang sakit na makikita sa katawan niya. Pero sobra siya lang hihina at nahihirapan. Nakikiusap ho ako. Tulungan niyo ho yung anak ko. Naku, tumalab yung sumpaan ni Lolo. Sumpa? Yung sinabi ni Lolo sa treehouse, naalala mo ba yun? Yung mawawalan siya ng bunsong anak? Hala, paano yan? Ako nang bahala. Patingin ako sa kanya. Oo, ito. Sobrang namumutla na siya.
Borgo, ngayon alam mo na totoo yung sinasabi ni Lolo. Na kapag pumasok ka sa treehouse na yun, ganito mangyayari sa anak mo. Ano? Tumawa ka pa kasi at inisip na kalokohan lang ang lahat, di ba? Hinawakan ni Lloyd ang bata na nasa sahig. Simpleng hawak lang ang ginawa niya. Pero maya-maya ang bata ay nagising. Nagulat naman ang sundalo at napayakap sa anak. Iwasan mo tumawa sa sumpa ng iba sa susunod Buti nga dahan-dahan lang yan. Maraming salamat sa iyo. Okay na yung anak mo. May binawi lang ako. Maraming salamat. Maraming salamat talaga at pasensya ka na sa nagawa ko. Pagpahingahin niyo muna ang batang yan. Halika, dalhin mo dito. Inasikaso rin ni Lola ang anak nito. Pero tulad ng sabi ni Lloyd, okay na nga ang bata. Sa ngayon, Miss Clar, ay payapa na ang lugar namin. Nagpatuloy sa buhay sila Lloyd bilang mga tao. Yun lang ang huling nakita ko silang nagpalit ng anyo. Tapos na po ako sa pag-aaral ngayon. Meron na rin pong magandang trabaho. Si Lloyd naman, lagi kong kasama. Naging matalik ko siyang kaibigan, pero pareho kaming walang asawa at walang karelasyon. Nag-e-enjoy lang kami sa buhay na kasama ang isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pagbabasa nito.